Sa bawat sulok ng ating alaala, may mga kwentong matagal nang natulog. Mga kwentong pilit nating nilimot, pero bumabalik sa katahimikan ng gabi. Ngayong gabi, bago mo ipikit ang iyong mga mata, samahan mo ako sa isang paglalakbay. Isang kwento ng tahimik na buhay, ng pag-ibig na hindi malimutan, at ng katahimikang hindi kayang sirain ng ingay ng mundo. At ito ang ating kwento ngayong gabi. Sa bawat tilaok ng manok. Noong dekada 90, sa isang maliit na baryo sa lalawigan ng Quezon, matatagpuan ang aming tahimik na pamayanan. Baryo ng mga palayan, kalabaw, at tilao ng manok tuwing madaling araw. Walang signal, walang internet, at ang tanging libangan sa gabi ay ang makinig sa radyo ni Mang Armin habang humihigop ng mainit na kape si Itay sa may balkonahe. Sa bahay kubo naming yari sa Kawayan, doon kami lumaki ng aking mga kapatid. Ako si Lando, panganay sa 5 magkakapatid. Si Itay, si Mang Ben ay isang magsasaka, isang tunay na haligi ng tahanan. Si Inay naman, si Aling Rosa, ay masipag sa pag-aalaga ng baboy at paglalako ng kakanin sa bayan. Walang marangyang buhay, pero masagana sa tawanan, pagkakaisa at tinik ng kalikasan. Tuwing alas 5 ng umaga, kikising kami sa tilaok ng manok. Sa mesa, may mainit na kanin, tuyo at kape ni Inay na may kunting gatas. Habang kumakain kami, nakabukas sa radyo sa istasyon ng DZRH kung saan ang boses ni Kuya Cesar ay tila naging bahagi na ng aming umaga. Pagkatapos mag-almusal, aalis si Itay papunta sa bukid. Dala ang araro at si Kalbo, ang aming matandang kalabaw. Kami namang mga batay tutulong sa gawaing bahay. At sa hapon, maliligo sa sapa sa may kulog. Sapa na tanaw mula sa aming bintana, kung saan ang tubig ay malinaw at malamig kahit tag-init. Ang kalsada sa aming baryo ay hindi simentado. Alikabok tuwing tag-init at putikan naman pag tag-ulan. Pero hindi ito naging hadlang sa aming kasiyahan. Kapag dumadaan ang jeep ni Ka Mario, takbo kaming lahat papalapit sa kalsada. Inaasahan na may pasalubong siyang kende o balitang dala mula sa bayan. Dito rin namin nakilala ang bagong guro ng elementarya, si Ma'am Andrea, isang dalagang may pangarap at panaginip para sa aming mga bata. Isang tag-araw noong 1996, dumating ang pinsan namin si Jonjon galing Maynila. Bihis na bihis, may bitbit pang Game Boy. Isang bagay na noon ay parang laruan ng mayayaman. Agad siyang naging bida sa aming magkakabarkada. Pero sa kabila ng kanyang kamodernuhan, hindi niya napigilang mahalin ang aming simpleng buhay. Pinakita namin sa kanya kung paano manghuli ng palaka, sumama sa pag-ani ng palay, at makinig sa kwentong engkanto kay Lolo Timyong
tuwing gabi sa ilalim ng buwan. Dumating ang bagyong Diding. Bumaha, tumumba ang ilang puno, at nasira ang ilang bubong. Ang aming kubo ay pinagpala at hindi kaanong napinsala. Nagtulungan ang buong baryo. May nag-abot ng pagkain, may tumulong sa pag-aayos ng bubong. Walang politika, walang reklamo, puro malasakit. Doon ko unang naramdaman ang lalim ng salitang bayanihan. Isang diwa na ngayon ay bihira na lang sa mga lungsod. Pagsapit ng 1999, maraming nagbago. Dumami na ang TV sa mga bahay. May iilang may cellphone na kahit ang antina ay nakalabas sa bintana para makasagap ng signal. Ako'y nagpasya ng magtungo sa Maynila para magtrabaho. Iniwan ko ang baryo, ang aming sapa, ang lumang radyo at ang tilaok ng mga manok na gumigising sa amin bawat umaga. Dala ko ang alaala ng lahat, ng tahimik na buhay at ng panahong ang bawat araw ay isang regalo ng kalikasan at pamilya. Ngayon, taon na ng 2025, nasa syudad na ako, abala sa trabaho, halos di nakilala ang mga kapitbahay. Pero tuwing gabi, isinasara ko ang bintana ng kwarto, pinapatay ang ilaw, at iniisip ang tilaok ng manok sa aming baryo. Ang huni ng kuliklit, ang bango ng bagong lutong kanin, at ang halakhak naming magkakapatid habang naliligo sa sapa. Sa aking puso, hindi kailanman nawala ang dekada 90 at sa bawat pag-idlip ko, bumabalik ako roon sa lugar na tunay na tahanan.